Patuloy ang paghahanda sa Super Bagyong Inday. Sa Occidental Mindoro, ramdam na ang lakas ng ulan at hangin. Ang mga mangingisda nga, itinabi na muna ang kanilang mga bangka. Live mula sa Occidental Mindoro, nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kumusta na ang panahon dyan? Julius, Cheryl, sa buong araw ay nakararanas na ng mga matitinding hampas ng hangin at paminsan-minsang pag-ulan itong ilang bayan dito sa Occidental Mindoro. Bagamat hindi naman direktang maapektuhan ng Super Bagyong Inday, pinangangambahan naman dito yung malaking volume o dami ng ulang ibabagsak dulot ng habagat na magre-resulta naman ng matinding pagbaha sa probinsya. Kita sa drone video ng News 5 na halos magkakatabi na yung mga bangkang itinago muna sa isang bahagi ng ilog ng bayan ng Mamburao dito sa Occidental Mindoro. Dito na muna ikinubli ang ginagamit nila bilang pangkabuhayan. Kilala pa naman itong bayan ng Mamburao bilang emerging new tuna capital dahil sa mga nahuhuli nitong mga isda gaya ng yellowfin na tuna. Kaya kanina, naabutan pa nga ng News 5 ang ilang mangingisda sa lugar na itinatali sa bahagi ng tulay ang kanilang mga bangka. Isa na riyan, si Jason Crisostomo na ayaw daw magpakakampante, lalo't hindi kasi biro ang epekto sa kanila ng matinding pag-ulan. Narito ang kanyang pahayag. Ay para sa naka-safety na kaming ang aming bangka. Para kung may dumating manalakas, ay safety na kami. Kasabay nito, itinaas naman sa blue alert status ang buong probinsya ng Occidental Mindoro. Ibig sabihin, naka-standby o mas matinding paghahanda na ang kinakailangan. One step closer na yan sa red alert status na talagang kailangan ng matinding pag-iingat ng buong probinsya. Narito ang pahayag ng PDRRMO ng Occidental Mindoro. Kapag pinalakas ng habagat, lumalakas ang ulan, tumataas ang level ng tubig, ang resulta nito, malawak ang pagbaha dito sa amin. Maraming barangay sa atin, alam natin na nalulubog. Ang masaklap, lahat ng 11 bayan dito sa probinsya ng Occidental Mindoro madalas nakararanas ng pagbaha. Kaya naman nakabantay na rin ang pamahalaan oras na ipatupad ang preemptive at forced evacuation. At pag nagkataon, hindi raw bababa sa mahigit 2,000 pamilya o lampas 8,000 individual ang kinakailangang mailikas kaagad. Julius, Cheryl, sa mga oras na ito, awa ng Diyos, hindi pa naman umuulan ulit dito sa malaking bahagi ng bayan ng Mamburao. Pero ang pinangangambahan ng mga mangingisda na kausap natin, yung ganitong klaseng medyo kalmado raw, yung nakakatakot dahil in their experience in the past, kapag ganitong kalmado na parang tila tumigil yung hampas ng malalakas na hangin, yun daw yung delikado na may kasunod na yan na malakas na pagulan. Kaya nga yung mga nakikita yung sa likod ko ng mga bangka, nakatali na yan dito sa may pinakadike, yung iba iniangat na sa mismong kalsada para nga ma-secure yung kanilang ginagamit pang kabuhayan. Kinansela na rin lahat ng mga biyahe ng barko papunta dito sa Abra de Ilog Port na siyang pinaka-entry point para mapasok at saka makaalis dito sa probinsya ng Occidental Mindoro. Naka-standby din ang mga sea ambulances kung sakasakaling kakailanganin ng probinsya. Julius, Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.